Happy birthday to you. Blow. Magtatanghali na at matagal na kaming nakaupo dito sa kalsada pero wala pa rin naghuhulog ng barya sa lata namin. Pandagdag sana na pambili ng empowerment kasi ngayon ang outdoor celebration ng kaarawan ng happy birthday ng isa sa aming kaibigan na si Irene. Nung isang taon, hindi namin siya na-invite sa kanyang happy birthday outdoor party. Kaya ngayon kami babawi sa kanya. Bali uling pala ang pinaka-favorite naming dala kapag ganitong lakad. At dito nga kami napadpad sa ilog ng Patuldog ang Babagkyangan Ifugao 3604 Philippines. Bale ito ang pinaka-foot ng Kapugan Mountain ng Kyangan Ifugao. At dito na nga kami pumwesto sa tabi ng malaking puno at nagsimula ng ilatag ang aming mga dala-dala pati na rin ang aming mga problema. Charot. Nilinis ko na din pala ang mga hinuli namin sa palengke na tilapia. Ang mga tilapia kasi dito ay sobrang hard to get. Sabi ko lang, come to mama, tapos ayun, lumipad na agad. Habang tinatapos kong linisin ang mga fishes ay nagsisindi na si Je ng uling. Medyo mabagal umapoy kaya pinaypayan namin na akala mo hihimatayin. Sa wakas umusok na rin as evident ng mga mata namin na mong kimikimit. Habang busy si Je sa pagluluto at si Irene naman sa kakasilip sa kanyang cellphone ay iniwan ko muna sila para maghanap ng tubo ng barat. Pero walang barat sa ilog kaya ito na lang muna ang hinugasan ko at paglatagan namin ng mga lutong ulam. Matagal-tagal na akong hindi nakapunta dito kaya I took the chance na magpasurong amyanan kan abagatan dito sa gilid ng ilog. Tapos nakita ko na nasa gilid yung ibang mga fishes. Hindi ako sure kung may timaki sa taas kaya naulaw ang mga gajiw. Siyempre pinulot ko lahat ng aking mga nakita including itong ukis kamatis. Gusto ko sana tumawid sa kabilang bangir pero hindi ako marunong lumangoy kaya naglongkat na lang ako dito sa may madongog. Gusto ko lang naman mag-relax at magkayang-kayang dito sa tabi. At pagkatapos ng isang oras na paghahanap sa mga naulaw ay ito na lahat ang ating isinilipin. Hindi naman sila totally patay. Unlike me, na patay sa kanya. Charot. Gusto ko sana ng maraming crab and corn kaya lang ito ang aking nakita nag-iisa lang. Pero ganun talaga ang buhay kung minsan kung ano ang hinahanap natin. Iba ang darating. Ay naku, nagdrama pa. Charot. Gusto ko sana makapulot ng 1 kilo kaya lang masakit sa paa yung mga batbato sa ilog kaya hindi na ako lumayo. Ayaw ko kasing layuan ka. Charot. Corny mo, bes. Lulutuin ko sanang sinigang pero wala kaming dalang banga kaya isyaron kuneta na lang natin sa mga dahon-dahon na ito. Medyo social distancing ang lutuan at paglatagan ng kainan kaya tawid-talon lang ang ginagawa namin. At kahit di nyo tinatanong ay masaya naman kami sa ginagawa namin, charot. Pagkatapos ng mahaba-habang oras na due process ay natapos na lahat ang mga lutuin with all due respect. Niluto lahat yan ni Kumarang Je. Kaya gustong-gusto ko siyang sinasama kasi laging matulungin sa pagluluto, pati na rin sa paglafang syempre. At ayan na nga, nililipat na namin lahat ng mga food from kusina to latag kainan. Hindi pala nagamit lahat ng mga uling kaya tinago ko sa ilalim ng punong kahoy. Gagamitin namin ulit yan sa susunod na pagbisita, siguro mga after 10 years, charot. Pagkatapos na maipasa sa kabilang bangir ang mga food ay kinuha na ni Je sa ref ang aming panulak kasi importante yan sa lahat ng piknikan. At ito na nga, kinantahan niya ang kanyang sarili ng happy birthday with her 3.5 kilos na cake. Bongga ang kanyang cake kasi bukod sa pwedeng i-dessert, pwede ding ipari sa mga inihaw namin. Pagkatapos niyang ma-slice at ma-distribute ang kanyang mabigat na cake ay nag-sitting position na kaming lahat sa bato para kumain one by one. Bago ko makalimutan ay kinuha ko na yung nakasyaron kong gajiw. Bale ako lang ang nag-ulam niyan just in case na may masamang pangitain. Nasa medical field naman ang mga kasama ko kaya okay lang. Ipapakain lang daw sa akin yung natirang uling ay okay na. Charot. In fairness, masarap siya, lasang isda. Char. Maya-maya pa ay dumating yung na-late sa coming soon na dala-dala ang pampasarap na sile. Siyempre para kumain kami sa more, happily ever after. Dito sa probinsya, simple lang ang buhay. Marami ang pwedeng pagrelaksan at pagpasyaran free of charge. Tulad nitong Patuldog River. Very famous itong puntahan ng mga bata mula noon hanggang ngayon. Marami ng bata ang napagalitan at napalo ng mga magulang dahil sa kakaligo dito without supervision. Bale, ito ang pangalawang beses na napunta ako dito. First year high school pa kami nung una akong napunta dito. May nagtulak sa akin sa tubig. Buti na lang nakaahon akong mabilis. Mula noon, hindi ko na inulit. Pagkatapos ng 2 oras na lunchtime ay nag-jack and poy muna sila tapos nagmerienda ulit kami bago ako naligo ng digos pato sa ilog. Bale, nagbasa lang ako ng aking fifit tapos malamig pala. Pumunta naman ako sa gitna para umihi ng pasimple. Tapos nakakita ko ng mahaba at inilgay sa plastic. Pero bago kami umuwi ay pinakawalan ko din. Hindi kasi kasya sa buong pamilya. Charot. At bago pa kami abutan ng ulan ay kailangan na naming umuwi. Karamihan ay takot sa ganitong footbridge over troubled waters, lalo na kapag umuuga, pero carry lang sa akin. Nasanay ata ako sa umaalog at umuuga. Charot.
Medyo steep lang ang daan paakyat pero okay lang kasi may pathway to heaven naman. At ito pala ang ating cast and crew ngayong araw na ito. Ang ating birthday girl na si Irene, ang single na si Je, at ang taken na si Deborah. Maraming salamat sa inyo sa uulitin natin.